mga ka-Team Unbearable, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming maliit na channel, sa mga artista, sa mga subscribers po natin na may mga hinahangaang artista dyan. Thank you very much. Nababasa ko po ang karamihan po sa inyo mga messages. And talagang may natatawa nila ako ng konti doon sa mga nag-aaway-away ba. Ganun talaga. Anyway, this episode ay gusto ko pong itutok or pag-usapan natin ang dalawang supposedly real life partners na medyo nababalitaan po natin ngayong papatapos ang Mayo na di umano'y nagkakalabuan, mayroong saulian ng mga etcetera gamit at kung ano-ano pa. Unahin na po natin ang tambalang Catriona Gray, si Pusang, ating 2018 Miss Universe, at ang napakagwapong Papa Sam Milby. Yan. Kasi nung second week ng May, mga May 8, ganyan, May 8 to 10, napabalita na itong si Catriona daw di umano ay inalis na sa kanyang mga social media accounts ang naging engagement nila, yung mga engagement photos, videos nila ni Sam Milby. Kaya nag 1+1+1 na naman yung mga netizen na marahil ay hindi nila na-settle or hindi nila na-patch up ang sinasabing di umano'y gusot, dahil di ba napabalita before na yung after ng engagement nila nagkaroon ng parang mga issue tungkol sa mga bagay-bagay, kaya hindi matutuloy yung kanilang pagpapakasal. Pero di ba nag-release na rin mismo ng statement ang Cornerstone kung saan yun ang kanilang management outfit, parehong silang dalawa, na inamin naman nila na may pinagdadaanan yung si Catriona at saka si Sam na pinipilit nilang ayusin. And when was this? This was mga after mga March ito di ba? After nung kasagsagan ng kasagsagan after nung anong issue ba ito? Basta alam ko may Valentine's issue tapos tumawid hanggang Marso. And sa mga netizen na nagsasabing since tinanggal niya nung pagitan ng May 8 and 10 or 11 itong mga SOCMED post nga ng engagement nila, mga videos and photos. Ano daw bang ibig sabihin nito? Until pumasok na naman yung isang issue na di umano sinauli na daw ni sinauli na daw ni Catriona yun ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Sam Milby. So hindi natin nakukumpirma ito, hindi natin ito naitanong sa mga dapat pagtanungan. Pero ito yung umikot na chika or chismis after ng inamin nga o sinabi nga na yung mga photos and videos ng engagement nila ay inalis na sa social media accounts ni Catriona. Nasa tingin naman namin, baka nga kasama pa rin yun sa proseso ng kung ano man yung pinagdadaanan nila. But still, sabi nga ng iba, we cannot tell hanggat hindi naman nagsasalita mismo yung dalawa. And so far, habang pinupodcast po namin ito, binavlog namin ito, wala kaming nababalita naririnig na ito ba ay bahagi ng pinagdaanan nilang proseso or ito ba ay pagpapatunay lamang na wala na nga sila or something to that effect. So, yun ang antayin natin dito sa Unbettable Channel. Sa kabilang dako naman, sa susunod natin na topic or episode, itong sina Paulo Contis at saka si Yen Santos, kasi pumutok din naman yung chika na since in-unfollow na ni Yen Santos, nagsimula rin ito sa pagtanggal ng mga pictures nila ni Paulo Contis, tapos biglang in-unfollow. O again, may mga netizen na naman na nag-observe na siguro naghiwalay na rin yung dalawa, tinuldukan na kasi 'di ba for the longest time, ilang buwan din naman na pinagpiestahan ang naging issue sa dalawang ito. Dahil nagsimula nga lang daw yun sa pelikula tuloy. Nagsimula lang yun doon sa pagsasama nilang na, ano ba yun? Yung as a friend,
na meron silang mga out of town chuchu as a friend na nag-holding hand as a friend, mga ganun, until eventually inamin na nga ni na Paulo na meron silang something ni Yen Santos. Pero ang latest nga po, sabi nga natin as we are podcasting this ngayong May 16, malaking istorya yung pag-unfollow ni Yen na kinakabit ng iba or ng marami sa paghihiwalay nila. But nakita namin or nasilip namin yung isang interview kay Paulo Contis na super nagpapayat para sa isang pelikula. Nakalimutan ko yung movie na parang for LGBT na mag-a-action naman siya, but this time bading ang role nila. Kasama niyo si John Arcilla na isa parang premiere night din yon. Na-interview siya at sinabi niya na hindi niya kinumpirma, hindi rin naman niya dininay, pero yung statement niya na meron siya mga kaibigan kunwari na in-unfollow niya, ang ibig daw ba sabihin nun, wala na sila o break na sila dahil lang sa na-unfollow. May ganun So, dito sa relasyong Yen at saka Paulo, baka nga may pinagdadaanan din tampuan kasi normally mga babayang kumikilos o gumagawa ng hakbang kagaya nung binalita natin kaninang Catriona Gray sa Milby. Si Catriona yung nagtanggal ng mga post nila sa social media ng naging engagement nila, photos man yan or videos. Plus nasundan pa ng di umano'y pagsusoli nito ng mga regalo or mga gamit na nairegalo sa kanya ni Sam. And then dito naman kay na Paulo at Yen, si Yen din naman yung napabalitang nagtanggal din ng mga activities nila together ni Paulo sa social media and in-unfollow niya na itong si Paulo. So, ay nako, itong mga artista na to, itong mga celebrities pong ganito, hindi natin sila hinuhusgahan, hindi natin sila pinupuna sa mga ganitong bagay kasi sila rin lamang po ang nakakaalam at nakakaintindi ng mga ganyan, especially pag sila may mga relasyon na pribado dapat para sa kanila. But still, since mga celebrity sila, napapanood, nakikita, nasusubaybayan, nafa-follow, nasusubscribe ng mga tao. So, yun, may obligasyon din sila somehow bilang mga public figure, ika nga, na siguro sagutin once and for all ang mga nagiging pagtatanong ng mga tao. Kasi nga, pag hindi nga nasasagot or na-address properly or hindi naman na-address properly, nagkakaroon tuloy ng conflict, nagkakaroon ng confusion, and hanggang sa dumating na, yun na nga, may mga bashing na, may mga negative reactions na, at yun na nga, minsan nauuwi sa mga legal battle, mga demanda, mga away-away, etc. na ma-avoid naman in the first place kung marunong din sanang gumamit ng kanilang social media accounts itong ganitong klaseng mga celebrities na pinag-uusapan pa namin. And on that note, pansamantala pong magpapaalam ang inyong lingkod dito sa Unbearable Channel. Maraming salamat sa aming mga subscribers, sa lahat ng mga tao na patuloy pa rin pong naniniwala at nagtitiwala sa inyong lingkod. Ambet Nabus, mapapanood na rin po ninyo sa Marites University tuwing Lunes at tuwing Huwebes. Live po yan, 9 o'clock in the evening. At sa All TV po, na nagsimula po ngayong May 18, Sabado po yan, alas 10 naman ng gabi. At sa mga iba ko pa pong asignatura or assignments, abangan nyo po ako. Sa Bulgar, mababasa nyo po ang column ko dyan. Sa Hataw, and then sa Online Chronicle Manila, yun po yun. And of course, dito sa Unbearable Channel sa YouTube. Bye-bye at maraming thank you po sa inyong lahat.